the 2020 audit report with 2020 report. See, sino ang Pangulo? 2020, pababa. Si Duterte. Ah, ibig sabihin, totoo nga, talamak. Talamak din ang Department of Budget in the time of Duterte. So yung mga nangyari ngayon sa panahon ni PBBM, obvious na obvious, minana lahat sa past administration. Ang nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM ay minana sa administrasyon ni Duterte. Guys, hindi nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling ang mga data eh. Data shows lahat ng ito namana sa panahon ni Duterte. Kaya tama lang ang ginagawa ngayon ng Kongreso. Ibalik na yan sa DBM. Ayusin nila yan. Ayusin nila. Hands off ang Congress para hindi na naman mapagbintangan dahil lagi na lang ang Congress ang bad guys. No? Sila lagi ang bad guy. Sila lagi ang binubuntutan no ng sisi. Kahit na kita mo naman ang dami namang matitino sa Congress. Pero dahil sa ilang bulok na katulad ni Pulong Duterte, bulok, may 52 billion, no? Pero anong nangyari? Wala. Unprecedented 52 billion. Grabe ang pangungurakot sa panahon ni Duterte, no? Ng dating Pangulong Duterte. Pati anak niya binigyan ng 52 billion. Grabe, no? Kapal na mukha, no? Nagpasasa sila sa pera, taxpayers money, nagpasasa ang mga Duterte. Ang kakapal na mga mukha, nakakatulog pa kaya yung mga yan? Grabe mga kaibigan. Sa tingin niyo nakakatulog pa sila? Meron pa kaya silang natitirang konsensya kahit katiting man lang na konsensya? Grabe mga kaibigan, ang kakapal na mga mukha. Habang naghihirap ang mga Pilipino, sila nagpapasasa sa bilyong-bilyong pera para sa kanilang mga liho. Ang kakapal na mga mukha ng mga Duterte. Grabe sa kakapalan ng mga mukha. Grabe mga kaibigan, no? So ito, yan. Ito pa, yung ginawa ng DOH sa panahon din ni Duterte, ha? DOH transferred around 42 billion to the PS last year with 2 billion left over as a potential savings but ended up being reverted to the National Treasury. Mga kaibigan, ginawa din ng Duterte administration, no? Yung 42 billion ng DOH in-transfer sa PSDBM. Oh. Diba? In-transfer para sa procurement, para magamit nila sa kanilang parmali, pagbili ng mga overpriced na face mask, overpriced na face shields, at iba-iba pa na mga paraphernalias para sa COVID-19. Grabe ang pangungurakot, no? So, all roads back to, all roads lead to Duterte administration. Lahat talaga bumabalik tayo sa Duterte administration. Yan ang katotohanan, no? Sabi ni John Mark Grutas, bakit kay DBS po nasa current issues na tayo now? Alam mo kasi, John Mark Grutas, nasa current issue tayo. 2022, 2025, pinapaimbestigahan ng Pangulo. Kaso sa investigation, lumalabas kasi. Kapag tinatanong yung mga involved, 2016, nag-umpisa ang flood control ni Diskaya sa DPWH. Yung Wawaw naman, 2019 siya nag-umpisa. At yung iba pa, 2018. So bumabalik sa Duterte administration. Anong gagawin natin? Babaliwalain natin yon kasi dapat 2022 to 2025 lang? Hindi pwede yan. Hindi ka makakagawa ng isang objective at tamang investigasyon kung babaliwalain mo yung nangyari sa nakaraan. Dahil lang sa gusto mo ang imbestigahan 2022 to 2025 at absuelto yung panahon ni Duterte? Hindi ganoon ang tamang investigation. Ang tamang investigation, imbestigahan lahat kapag nasangkot. Anong na investigation, di ba?
Malinaw naman mga kaibigan, eh, ang direktiba ng pangulo, imbestigahan, flood control sa aking kapanahunan. Malinaw ang directive ng pangulo, imbestigahan ang flood control projects, ghost flood control projects sa kanyang kapanahunan, pati yung mga ibang projects, no? Basta sa kapanahunan niya, 2022 onwards. Pero along the investigation, lumalabas eh, coming from the people involved, lumalabas na 2016 nag-start sila. Yung iba 2017 nag-start, yung iba 2019 nag-start. So anong gagawin mo kung ikaw ay isang tao na matino na nag-iimbestiga? Babaliwalain mo yon? Kasi Duterte administration, mag-focus tayo dito, 2022 to 2025 lang kailangan. Huwag na natin isali yan. Yung sinabi nila, 2016, 2017, 2018, 19, huwag na natin isali kasi Duterte yan eh. Dito tayo mag-focus. Tama ba yun? Hindi tama yun mga kaibigan. Kailangan ang pag-iimbestiga, imbestigahan lahat. Sino man ang mabangga, sino man ang ma-involve, imbestigahan lahat. Walang sisinuhin. Kaibigan, kamag-anak, kahit sino, walang sisinuhin. Yan ang investigasyon. Kaya yung mga DDS, nakakatawa no, yung mga DDS vloggers, gusto nila 2022 to 2025 lang. Kahit na nakita nila along the investigation na sinasabi mismo ng mga kontraktor na 2026 sila nag-start sa DPWH ang flood control projects, yung iba 2017, yung iba 2018, 2019, yung iba, ang gusto ng mga DDS vloggers, wag na natin isali yan. Dapat 2022, 2025 lang. Anong klaseng investigasyon? Selective. Selective. So, hindi yan investigasyon. Ang ginagawa nyo ay i-point out ang Marcos admin kasi dito sila galit sa Marcos admin at i-absuelto ang Duterte admin. Yan ang ginagawa ng mga DDS vloggers. I-absuelto ang mga Duterte at i-focus lang, dito lang tayo sa Marcos admin. Ito lang yung batikusin, Marcos admin. Yung mga Duterte, wag na imbestigahan. Yan ang gusto ng mga DDS vloggers at influencers. Diba? Yan mga kaibigan. Okay. So, ito mga kaibigan, no? Chair Abante formally asked House to probe attempted insertions of 8 billion firearms purchased in 2026 national budget. House Committee on Human Rights Chair and Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. has formally asked the Committee on Public Order and Safety to open an investigation into what he described as an attempted insertion of 8 billion in the proposed 2026 national budget for the procurement of firearms. In a letter dated September 3 and addressed to Manila Representative Rolando Valeriano, who chairs the House Committee on Public Order and Safety, Abante said the matter must be examined closely given the scale of the amount involved in its potential violation of existing laws. I write to formally request for the House Committee on Public Order and Safety to initiate a formal investigation on the attempted insertions of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026 for the purchase of guns and ammunition in violation of the procurement law and RA number 6975 as amended by RA number 8551. Abante stated in his request. Abante cited reports circulating online pointing to a letter purportedly from the Philippine National Police addressed to Interior Secretary John B. Trimulya asking for the inclusion of 8 billion in the 2026 budget, specifically
for the procurement of 80,000 units of standardized caliber 5.56 millimeter basic assault rifles. He said a copy of the letter was attached to his request as an annex. According to Abante, social media reports further allege that the letter was brought by Adrian Sanares, the son of retired General and current DILG Secretary for Peace and Order Nestor Sanares, to then PNP Chief Nicolas III Torre for signature. Torres' refusal to sign was said to be one of the reasons for his removal from office. Abante insisted that these claims require scrutiny, raising a number of questions about the propriety of the process and the accountability of the individuals involved. Why is the budget insertions request being facilitated by the son of the undersecretary of the agency that would approve such a request? He asked in the letter. He also sought clarification on whether Torre had violated any laws or rules that could justify his relief from the post. What specific law or rule did BNP Chief Torre violate that led to his removal? Abante wrote. Manila lawmaker drew attention to the scale of the proposed firearms acquisition, noting that 8 billion for 80,000 units translated to 100,000 per unit. Guys, so dapat talaga ito imbestigahan eh. Ano bang meron? May monopolya ba dito? Ano bang meron dito? Bakit yung anak ng former DILG secretary ang maghahanap ng letter kay kay PNP Chief Torre para pirmahan, para mag-acquire, bumili ng mga guns? Anong meron? May business ba dito? Ginagawa ba ito? Meron ba silang business? Nagbebenta ba ng mga guns? Ano to? Kailangan talagang makita to guys. No? Baka mamaya ang punot dulo na naman baka mamaya ang punot dulo na naman ito ay tao na naman ni Duterte. So kailangan po itong imbestigahan mga kaibigan, no? Kailangan itong imbestigahan para makita, no? Sabi ni Arnold Obrense, manood ka ng hearing, di puro basa kasi di na uso dyaryo ngayon. Alam mo Arnold Obrense, nasa hearing ako kahapon ng Congress, no? At yung sinasabi mo na puro basa, puro dyaryo, binabasa ko ang reference coming from mga mainstream media na mga source ng balita like GMA, ABS-CBN, Politico, Abante, People's Tonight, Philstar, Manila Bulletin. Meron tayo ditong source. Hindi tayo gagawa ng sa atin lang. No? Kaya binabasa natin, no? Yung ating source. Hindi tayo magagawa-gawa ng balita na nanggaling lang sa ating imahinasyon. Ibahin mo kami ng mga PBBM vloggers. Hindi kami katulad sa mga DDS vloggers na, oy, magsasalita galing lang sa isipan nila, puro manufactured, puro lang mga stories, out of proportion, mga fabricated stories na gawa-gawa lang, mga imahinasyon nila. Kami na mga PBBM vloggers, meron kaming source. Stick kami sa aming mga sources, mga balita, mga mainstream media, mga binabalita, mga data coming from legit website, hindi kami fake news. Kaya nga may binabasa ako. Yan yung source ko. No? So wag mo kaming igaya sa mga DDS vloggers na puro fake news, na hindi sila nagre-rely sa mga legit na mga balita, mga website, mga pages ng gobyerno, hindi sila nagre-rely doon, nagre-rely lang sila doon sa nagkukumpas sa kanila kung ano ang sabihin
O sabihin mo ganito ha, o siraan mo si Marcos ganito nga ganyan ha, o ganito kailangan sabihin mo bangag-bangag ganyan o ganyan. Kumpas ng isang tao. Yan ang mga DDS vloggers. Huwag mo kaming igaya kasi kami hindi kami gano'n. Marami kaming sources at ito yan binabasa ko ang source ko. 'Di ba? So, wag mo kami igaya sa inyo dahil hindi kami fake news peddler, 'no? Hmm. So, nasa hearing po ako kahapon, yan. So, at nung nakaraang linggo nasa hearing din ako, 'no? Nakita niyo ba yung aking ano post, andun ako sa House of the Representatives. At siguro kung, nagfo-follow kayo ng aking, Facebook page, nandun yung aking live, nasa hearing ako, 'di ba? So, ayan mga kaibigan 'no, sana nasagot ko yung inyong mga tanong. Okay. So ito pa 'no, also the amount requested for the intended purchase of guns is quite staggering as 8 billion for 80,000 units 'no. So 100,000 per unit lumalabas 'no. What is now the status of these requested budget insertions? Yan po mga kaibigan 'no. So, at press conference just recently, Deputy Speaker and Antipolo City Representative Ronaldo Puno already noted that lawmaker could not find the supposed allocation in either the 2025 or 2026 budget. So, hindi nila nakita yan no, sa budget. No? So, kapag wala yung item doon sa budget, ibig sabihin yan po ay insertions. Diyan po yan, pumapasok yung insertions. No? Yan. So, magkakaroon ng ganyang, inquiry 'no, mga kaibigan. Okay. So, sandali, palabas lang natin ito. Tingnan na natin 'to. Ano 'tong balita ni Corina? Batangas kasi may natuklasan with traffic boat na iiyak talaga sa pagkontrol ang may kapabalaghan. Sa Batangas kasi may natuklasan with traffic boat project ang ating ang detalye sa agenda report by the Bonso live mula sa Batangas City. Live na ang ito umano'y boat project kapabalaghan ng natin Batangas. Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website mo, napag-alaman natin ang Central District of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road flood project dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. At nakita rin natin na ang proyekto ito ay hawak ng kontraktor ng Isha Construction and Supply at sa ating pagsiyakat ay pagmamay-ari pala at tinawag City Councilor at Civil Engineer na si Potenciano Mendoza na tanawan. Pinagilan ng video siya ng Councilor na tanawan. Sa ating paniyang sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga reflective road study. Ito ang sagot niya. Yung mga reflectors po sa daan. Ay, hindi po masyado pero narinig ko na po yan. Sa suri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos ang nag-iisang project na ito ng Isha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga cat-eye projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Isha Construction and Supply at siya rin ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for road studs, i-verify ko lang doon sa sekretary ko kasi minsan kasi ganyan yung mga naghihirap po ng mga license, i-verify ko lang kasi marami kasi mga project na minsan nanghihirap, ganyan, iba nanghihirap din. Pwede ba yan? Kami hiraman ng license. Aba, masama yan. Masama Corina, yan. sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, may contractor na
may hawak ng government position at ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang road projects. Masama yan. At nang puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Asia Construction and Supply, base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita ni isa na cat-eye or reflective road stud sa daan na ito. Oh, ghost. Lydia, ito ay, Ghost. ano ba ito, substandard o hindi naman siguro ghost project. Kung hindi, ang nadiscover lang natin ay ang pag-aari, yung may pag-aari ng contracting firm ay yung konsehal. Lagot. Yes po. Yes, Ayun. yes Corina. Nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government position na hawak. Ano ang sabi ng district engineer dito sa proyektong ito? Kanina lang nakapanayam din natin si District Engineer Sonia Paglikawan at kinumpirma niya na sign siya sa contract na ito with Asia Construction and Nako. Supply. Ngunit nung tanungin namin kung alam ba nila na konsihal nga ang may-ari ng contractor na ito, sinabi nila na hindi daw nila tinitignan ang background ng contractor kung hindi dumidepende sila sa competitive bidding. Corina. Okay, maraming salamat Lydia Bonso, nag-uulat live mula sa Batangas. Yan. So, mga kaibigan, lahat po, dapat talaga imbestigahan. May konsihal, may congressman man yan, senador man yan, mayor, lahat talaga ngayon, So, dapat imbestigahan at matigil ito, mga kaibigan. Itong mga kalokohan na to, mga kaibigan, na dekada na ay hindi nahinto dahil walang matapang na Pangulo na talagang nag-expose nito. So, ito na ang panahon, High time, mga kaibigan, panahon na ito. Dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na matapang, na magsiwalat ng mga katiwalian na ito kahit maapektuhan pa ang kanyang gobyerno. Ngayon lang tayo nagkaroon ng Pangulo na seryoso na labanan ang katiwalian na nangyayari pa dekada na ang nagdaan. At sa panahong administrasyon, ang Pangulo umamin, si Duterte umamin na alam niya ang tungkol sa mga ghost projects. Si Sara Duterte, umamin din siya. Nakita daw niya yan. Mayor siya ng Davao, may mga ghost projects. Pero wala silang ginawa. Wala silang ginawa. Hindi nila kinasuhan. Hindi nila pinahinto. Tuloy-tuloy lang. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng Pangulo na tunay ang malasakit sa taxpayers' money at tunay ang pagmamahal sa bayan. Kaya ito, ang Pangulo natin mismo ang nag-i-involve ng lahat ng ito na kailangan lahat ng ito ay imbestigahan. Imbestigahan ang lahat ng ito. Kahit sino pa ang matamaan. Kahit meron pang kaibigan, kahit na meron pang kilala, lahat imbestigahan. Yan po ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. May tunay na pagmamahal sa bayan. Hindi pababayaan ang pagnanakaw sa gobyerno. At nais ng Pangulo natin ang isang tunay na bagong Pilipinas na kung saan ang ating mga pera, taxpayers' money, ay ilalaan sa tama, maganda, dekalidad na proyekto at hindi mga ghost projects lamang. Kudos sa ating Pangulong Bongbong Marcos, So mga kaibigan, panalangin natin ang Pangulo natin ay gabayan pa ng ating Panginoon at bigyan ng malakas na kalusugan, ng magandang kalusugan para magawa pa niya ang mga bagay na dapat niyang ayusin dito sa gobyerno. Yan po guys, so maraming salamat mga kaibigan sa mga nanood, Ngayon, maraming pong salamat. Yan. Hey guys! Mamaya muli, another live, for another topic. Bye-bye. Ito po muli si Admin Rich. Paki-double tap po, ang ating live para kayo makapag-live, Makapag-live. Double tap to like.
At paki-share na rin po sa inyong mga kakilala, sa inyong page, paki-share na rin po sa inyong group. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po. At kung kayo po ay nasa Facebook, paki-search na rin po ang Admin Reach at paki-like na rin po, paki-follow at maging ang aking TikTok page, no? Admin Reach. Maraming po salamat. Bye-bye. Admin Reach po. Commentary stop. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye and God bless.